Kung gusto mo ma-hack ang Wi-Fi mo, huwag mo itong sundin. Ano po ba ang dapat mong gawin kung bagong kabit lang ang inyong PLDT ZTE modem router? Or matagal naman pero ito pa rin ang network name, Wi-Fi name or SSID mo. Una is huwag kang makinig sa field technician na nagsasabi na kailangan mo pa mag-antay ng 1 to 2 weeks bago kayo makapagpalit ng Wi-Fi password at SSID. Dahil wala po yang basihan. Okay, merong connection na need pang i-activate. Pero pwede po nila yang ma-activate ang inyong modem router kahit napalitan mo na po yan ng Wi-Fi password at SSID. So once may internet access na po ang inyong modem router, follow this guide, ora mismo. Connect your phone sa Wi-Fi ng ZTE modem router, type the default Wi-Fi password na makikita sa ilalim ng inyong ZTE modem router. Take note na nakakombine pa po ang ating 2.4 at 5 GHz Wi-Fi. Once connected na, open a web browser, type the default IP address of PLDT ZTE modem router, which is 192.168.1.1. If you encounter this error, just add S sa HTTP, or you can type https://192.168.1.1 to solve this error. Tap Go, tap Advance, proceed to Unsafe, input admin sa username and 1234 sa password, and tap Go. This is the basic admin initial login. Change your admin password and Wi-Fi password according to the password requirements. Same to your SSID. Sa SSID or Wi-Fi name, make sure na wag mong ilagay ang brand ng router at kung anong ISP ang gamit mo. Example, PLDT and ZTE. Dapat wala po yan sa Wi-Fi name mo. It's simple lang po mga ka-IT, but it will help secure your Wi-Fi. At least, you are not giving away kung anong ISP at kung anong router or modem router ang gamit mo. And also, turn off the band steering to separate the 2.4 and 5 GHz band dahil napaka-unstable pa po ng band steering mga ka-IT. Tap Apply. This will give you assurance na hindi na ma-access ang admin account mo ni kahit sino sa inyong network. Dahil, ikaw lang ang nakakaalam ng password. Now, reconnect to your Wi-Fi using the new Wi-Fi password. Sa web address bar, type po natin ang 192.168.1.1 pero this time meron na pong /PLDT admin login. Case sensitive po yan mga ka-IT. Make sure na tama po yung uppercase letters and lowercase letters. Input admin PLDT sa username and this password. Check lang po sa description box. This is the admin PLDT initial login. Just change the admin PLDT password and confirm. If you see the SSID and Wi-Fi password box, you can just input the same credentials na ginamit po natin kanina sa admin or basic admin account. Dapat kasi mga ka-IT, admin PLDT password lang ang papalitan natin dito. Pero alam nyo naman, yung PLDT 5 firmware, hindi niya naalala ang pagpalit natin ng Wi-Fi name at Wi-Fi password kanina. So ulitin na lang po natin, palitan natin ulit yung Wi-Fi name at Wi-Fi password. Kung may binago ka naman po mga ka-IT sa Wi-Fi name at Wi-Fi password, this will override sa changes na ginawa po natin kanina. Tap Apply. Ngayon naman po, login natin ang admin PLDT account using our new admin PLDT password. Navigate to local network sa WLAN SSID configuration dito sa maximum clients. Change it according sa dami ng mga devices ninyo sa bahay. Ganun din po sa 5 GHz. Let's say 5 devices ang gumagamit ng 2.4 GHz at 5 din po sa 5 GHz Wi-Fi. Change it all to 5 and apply. This will limit
devices na mag-connect sa inyong Wi-Fi to only 10 devices. In summary po mga ka-IT, by changing your Wi-Fi name at hindi paglagay ng ISP at routers brand sa inyong SSID, this will serve as your Wi-Fi first line of defense. Plus, pinalitan mo pa ang Wi-Fi password, may makalapit man sa router mo at masilip ang default Wi-Fi password mo, it won't work anymore. At yung HexMap application na Wi-Fi hacker app, hindi na gagana. Kahit i-manual compute pa po nila yan, hindi na din po yan gagana. At kung ang password ng Wi-Fi po ninyo ay 12 characters pataas, with symbols, letters, numbers, uppercase and lowercase, kahit dictionary attack mga ka-IT, mahihirapan na. And dahil nilimit natin ang max clients na pwedeng makakonect sa Wi-Fi mo, panatag na ang loob mo na hindi susobra sa 10 ang pwedeng makakonect sa inyong Wi-Fi. Since pinalitan mo ang admin at admin PLDT password, wala nang makapasok sa ZTE dashboard na wala ang inyong pahintulot. Ito ang bonus. Sa WLAN SSID configuration, you can hide your SSID. Tap apply para hindi makita ng mga wannabe hackers. Pero hindi po ito foolproof mga ka-IT, but in some way, it is also helpful. Kung gusto mo ng another level of Wi-Fi protection sa inyong PLDT ZTE modem router, this is for you.